Ang title ng ating message ngayon is about the Lordship of Jesus Christ. Yan. Lordship. Sabihin nyo nga, Lordship. Or we can call it a new master. Lordship, a new master. So meron po tayong verse dyan na nakasulat. Yan po ay makikita natin actually dun muna sa Acts chapter 2, yung unang verse, yung nasa baba ng title. Ang sabi doon, hindi ko nalagay yung verse, no? Ang verse niyan ay nasa Acts chapter 2 verse 36. Acts chapter 2 verse 36. Pwede nating sabay-sabay basahin? Okay? Yung nasa baba, yan. 1, 2, 3. Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. So dito po makikita natin yung salitang Lord and Christ. Lord and Christ. At sabi po rito, ang Diyos daw natin, ginawa daw si Jesus Christ na Lord and Christ. Yung Christ po, another meaning ng salitang Christ, ibig sabihin po, Savior. Savior. Tagapagligtas. Hindi ba nung tayo po ay naging born again, tinanggap natin ang Panginoon natin bilang Panginoon at tagapagligtas? Sabihin nga po natin, Panginoon at tagapagligtas. So sino na po sa atin dito yung tumanggap sa Panginoon, sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Yan. So almost lahat tayo. Lahat tayo, tinanggap na natin si Jesus bilang Lord and Savior. We receive Christ as our Lord, personal Lord, and our personal Savior. Kaya nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Ngayon po, gusto ko pong bigyan diin ngayon yung salitang Lord. Meron pong another verse dito po, nasa Romans chapter 10, verse 9 to 10. No? Basahin po natin ang talatang ito. Pwede ako makahiram ng Tagalog Bible? Salamat. So, basahin muna natin sa English, no, sa NIV. Ang sabi po sa NIV, ganito po. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ang sabi po rito sa Tagalog, dito po sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, ay ganito po. Romans chapter 10, verse 9 to 10. So basahin po natin sa Tagalog, ano po? Sabi po rito, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig, at sa gayon ay naliligtas. So, yung pong salitang Lordship o Lord, alam niyo po ba ibig sabihin ng salitang Lord? Panginoon sa Tagalog. Pero meron po yung mga katumbas na kahulugan, yung salitang Lord. Dito po sa Pilipinas, hindi natin masyadong ginagamit yung salitang Lord. Actually, sa ibang lugar, lalo na po ng panahon ni Jesus, kapag amo ka sa trabaho, employer ka, tawag sa iyo Lord. Kapag ikaw yung teacher, estudyante ka, at tawag ng estudyante sa teacher, Lord. Basta't mas mataas sa iyo at mas mataas ang ranggo sa iyo, ang tawag ng tao doon, Lord. Master, yan. Master, Lord. At dito po sa Pilipinas, parang hindi natin masyadong ginagamit yung Lord unless doon sa salitang gambling Lord. Drug Lord. Ano ba mga Lord dito? Landlord. So, ibig sabihin ng gambling Lord, siya yung pinaka-senior doon sa gambling. Tama ba? Pagka sinabing drug lord,
siya naman yung pinaka-source ng drugs. Ibig sabihin, siya yung pinakamataas ang ranggo doon. So pag sinabi namang landlord, ang ibig sabihin, siya yung may-ari ng lupa. So another meaning of the word Lord is yung word na ownership o nagmamay-ari. Ibig sabihin, pagka sinabing landlord, siya may-ari ng lupa. Kaya pagka sinabi mong si Jesus ang Lord mo, at tinanggap mo si Jesus bilang Lord mo, ibig sabihin, si Jesus na ang may-ari ng iyong buhay. Ulitin ko po. Si Jesus na po ang may-ari ng iyong buhay dahil ang ibig sabihin ng Lord, ownership or owner, nagmamay-ari. Or another definition, para mas madali natin maunawaan yung salitang Lord, pag sinabi pong Lord, ibig sabihin, yun nga, yung sinabi natin kaninang master or boss. Siya na yung may control sa buhay mo. Siya na ang nagpapatakbo sa iyong buhay. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus, sabi rito, if you declare with your mouth, kapag kinumpisal mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon mo, at mananampalataya ka na siya ay binuhay na muli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ibig sabihin po, ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa ating pagtanggap sa Panginoon, kay Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Amen? So, ibig sabihin, when you say, Jesus, I receive you as my Lord, ibig sabihin, Lord, hindi na po ako ang may-ari ng buhay ko. Ikaw na po ang may-ari ng buhay ko. So sinasabi natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, o Jesus, ikaw na po ang mag-control sa buhay ko, ikaw na po ang may-ari ng buhay ko, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Hindi na po ako ang owner, ang master, o driver ng buhay ko, kundi ikaw na ang magpapatakbo sa aking buhay. Yun po ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, sino po sa atin dito yung dumating na sa point na ganon? Na sinabi natin sa Panginoong Jesus, ikaw na po ang may-ari ng buhay ko, hindi na po ako. Yan po ang tunay na pagtanggap kay Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. So, hindi na po tayo ang may-ari ng buhay natin. So, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi na pala ikaw may-ari ng buhay mo. Si Jesus na pala may-ari ng buhay mo. So, sabihin mo sa sarili mo, hindi na pala ako may-ari ng buhay ko. Si Jesus na pala. Okay? Halimbawa, dito po meron akong example lang po, no. Dito po meron akong cellphone. Ito po ako po may-ari nito, no. Halimbawa, ito po ay pinahawak ko ito kay Brother Ryan. Brother Ryan, pakihawak tong cellphone ko. So, sino po may-ari ng cellphone ko? Ako pa rin, kahit na kay Brother Ryan. Ibig sabihin, si Brother Ryan, hindi niya pwedeng baguhin ang wallpaper nito. Ang wallpaper nito, si Jaja, nagpipreach. Hindi niya pwedeng baguhin, gawin niya picture niya. O kahit kanino ko ipahawak sa, halimbawa, pinahawak ko kay Brother Joseph to, hindi niya pwedeng ilagay yung wallpaper niya dito. O kaya, hindi mo pwedeng baguhin ang settings nito. Kasi ang settings nito, malalaki yung letra dahil malabo na mata ko. Pwedeng gawing maliit. O wala kayong pwedeng gawin dito. Hindi nyo rin pwede itong ibenta, syempre. Ako may-ari Pinahawak ko lang sa inyo. Ibig sabihin, kapag hindi ka may-ari, wala kang right na gawin ang gusto mong gawin sa hindi mo pag-aari. Tama ba? Tama ba? Kapag hindi mo pag-aari ang isang bagay o isang lote o isang property, you don't have any right or whatsoever to do whatever you want to do. So in the same manner, in your life, if Jesus is your Lord, and Jesus is the owner of your life,
You don't have the right to do whatever you want to do in your life. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mong gawin sa buhay mo na hindi gusto ng tunay na may-ari. Ang tunay na may-ari si Jesus. Siya na ang owner. Siya na ang Lord. Ibig sabihin, you cannot go wherever you want to go. You cannot do whatever you want to do. The only thing that you can do is what the owner wants you to do. Ang pwede mo lang gawin sa hindi mo pag-aari at pinagkatiwala lang sa iyo, ay yung bagay na gusto na may-ari. Amen ba? Ibig sabihin, para malaman mo naman kung ano ang gusto na may-ari, you have to read the manual. Okay? The manual of that property. So, our manual in our Christian life is no other than the Word of God. So, kapag po ang buhay natin ay hindi po nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos o gumagawa tayo ng isang bagay na hindi naman nakalulugod sa Diyos, kahit na angkinin mo pa na Kristiyano ka at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, pero ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo, ikaw pa rin ang may-ari sa buhay mo, ikaw pa rin ang nagdi-decide kung saan mo gusto magpunta at ano ang gusto mong gawin, even though you are active in the church, I tell you, you are not a real Christian yet. Hindi ka pa po tunay na Kristiyano. Ang tunay pong Kristiyano, si Jesus na ang kanyang Panginoon. If you confess with your mouth that Jesus is your Lord. Akala po kasi ng iba, mga kapatid, di po ba meron tayong tinatawag na altar call? Altar call. Yung ba, o sige, sino sa inyo yung gusto tumanggap kay Jesus? Punta sa harapan. Itaas ninyo ang inyong kamay at sumunod ka sa akin. Sasabihin ng pastor, sabihin mo, ganito ulitin mo, galing sa puso mo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Salamat po, ako'y ligtas na. So, ang claim natin doon, praise God, ngayong araw na ito, ligtas ka na. At pagkatapos nun, yung napunta dito sa harapan, ay umuwi na ng bahay, at ginawa pa rin niya, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, all throughout that week, ginawa pa rin niya yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Sarili pa rin niya ang nasusunod, sarili pa rin niya ang nagpapatakbo sa kanyang buhay, sarili pa rin niya ang nagmamay-ari sa buhay niya. And yet, doon sa church, nung napunta sa harapan, sinasabi niya, Panginoon, ikaw na ang aking Panginoon. Hindi niya naunawaan na kapag sinabi mong Jesus, ikaw na ang aking Panginoon, ang ibig sabihin nun, ikaw na Panginoon ang may-ari ng buhay ko. Wala na po akong control sa sarili ko. Wala na akong sariling right sa sarili ko. Wala na akong, kung ano ang kalooban mo, yun na lang. Kapag hindi mo gusto, hindi ko gagawin kasi hindi na po ako may-ari sa buhay ko. Amen? Praise God. I believe naintindihan niyo po yung ibig ko pong sabihin doon. Ngayon po, sa Bible, makikita po natin yung salitang Lord compare sa salitang Savior. Sa Bible po, binanggit ang salitang Lord, no? Sa buong New Testament, alam niyo po ba yung New Testament from Matthew to Revelation? Matthew to Revelation, meron niyang 27 books. Tama po ba? 27 books. Matthew to Revelation, binanggit po yung salitang Lord, alam niyo po ba kung ilang beses? 622 times. Samantalang yung salitang Savior, binanggit 24 times. 24 times lang yung salitang Savior, tagapagligtas. Pero yung salitang Panginoon, binanggit 622 times. Ibig sabihin, mga kapatid ko po, dito po sa gawain natin, ang emphasis po ng New Testament o ang emphasis po ng Panginoon, hindi lang yung para iligtas ka. Ang emphasis ng Panginoon, maging pag-aari ka niya. Yan. Maging pag-aari ka niya, siya na po ang nasusunod sa ating buhay. No?
So, ibig sabihin, Jesus must be our all in all, and Jesus must be the controlling person in our lives. Beginning today, o yung beginning, the moment that you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. So, I would like to give you at least 3 points here about Lordship for us to really understand this topic. Para maunawaan po natin ang topic na ito, 3 punto lamang po, at mabilis lang po ito. Una po, ito pong point na ito. Ang sabi po diyan, Lordship begins in the heart. Lordship begins in the heart. So meron pong a little explanations. No? Sabi po rito, submitting to Christ as Lord is not about following a set of rules and commands. Rather, Lordship is a matter of the heart. It is a decision to follow Jesus Christ in every area of life, even when it is difficult. When we decide to give our hearts to God and love Him completely, Lordship will begin to show in our lives. Ibig sabihin, mga kapatid, kung talagang si Jesus na ang ating Panginoon, ito po'y nagsisimula sa ating mga puso. Starts from our hearts. Actually, kasama rin po yun doon sa verse na binasa natin kanina, Romans chapter 10 verse 10, di ba? Ang sabi ron, it is from the heart that you believe. Sa pamamagitan po ng puso mo na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos dahil lang sa isip mo, dahil naunawaan mo lang sa isip mo pero hindi galing sa puso, yun po ay hindi po kumpletong pananampalataya. Wala pong tunay na pagbabagong nagaganap. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 15, but in your heart set apart Christ as Lord. Sa iyong puso, gawin mong Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo. So, everything begins from the heart. If the heart is wrong, everything else will be wrong. If the heart is right, everything else will be right. Ibig sabihin, kapag ang puso po natin ay tama sa Diyos at talagang si Jesus na po ang pumasok sa buhay natin, sa puso natin, ibig sabihin, meron na po tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon. Faith comes from the Word of God. When the Word of God enters in our hearts, pumasok sa puso natin, nagkakaroon po tayo ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. At dahil doon, ginagawa na nating may pagmamayari si Jesus sa ating buhay. So, naunawaan niyo po ba yon? Lordship begins in the heart. Sa puso po natin. Kaya nga meron tayong prayer, di ba? Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso, pinapapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po ibig sabihin nun? Binubuksan ba natin yung puso natin? Yung ating puso? Ino-opera natin, binubuksan natin, pinapasok natin si Jesus? Hindi po yung ganun na ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po ng pinapapasok natin si Jesus sa puso natin, kasi yung pong puso, yung po yung tinatawag na siya po yung pinaka-center ng ating buhay. Ibig sabihin, when you say, Lord Jesus, enter into my heart, parang sinasabi natin, Panginoong Jesus, ikaw na po ang maging sentro ng aking buhay. Kaya every day of our lives, Monday, Tuesday, Wednesday, kahit wala sa church, kahit wala tayo sa simbahan, kahit wala tayo sa Bible study, kahit wala tayo sa fellowship, lagi natin tinatanong sa Panginoon, Panginoong Jesus, gusto mo po ba ang bubulol ako. Gusto mo ba, Panginoon, ang gagawin kong ito? Yan, lagi natin tinatanong. We are always checking our hearts. Lagi natin ini-evaluate, Lord, gusto niyo po ba ang gagawin kong ito? Matutuwa ka ba sa decision kong ito? Panginoong Yesus, tama ba ang aking mga aksyon sa araw na ito? Ikaw ba nalulugod? Kasi nga, sentro na si Lord sa buhay natin. Ganun pong ibig sabihin ng tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Tama po ba ang aking relasyon ito? Yan. Yung aking relationship na ito, tama ba? Nalulugod ka ba? Tama ba ang aking mga habits na ginagawa sa araw-araw?
Tama ba ang mga salita na lumalabas sa aking bibig? So, lagi nating i-evaluate yun kasi gusto nating ilagay lagi lahat ng tungkol sa buhay natin, sa salita, sa gawa, sa puso, relasyon, tungkol sa pera, tungkol sa pamilya, sa lahat ng area ng buhay natin, gusto nating ilagay si Jesus bilang sentro ng ating buhay. Yun po ang ibig sabihin that na accepting Jesus Christ as our Lord in our lives. Amen? Palakpakan nga natin si Jesus sa mga nakaunawa. Yan. So, dyan po ang first point natin. Lordship begins in the heart. The second point that I want to share with you is this. Actually, ano yan? Lordship demands obedience. Lordship demands obedience. Okay? Pag sinabi mong Panginoon, Jesus, ikaw na ang aking Panginoon, ibig sabihin, susundin mo ang Panginoon. Are you listening? Nanawaan niyo po ba? Pag sinabi mong, Jesus, ikaw na ang aking Panginoon, ang ibig lang sabihin po nito, Panginoon, susundin na po kita. Wala na po akong ibang susundin. Hindi ko na susundin ang sarili ko, hindi ko na susundin ang sarili kong kalooban, ikaw na ang aking susundin. Hindi po pwede na sinasabi mo, Jesus, ikaw ang aking Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod. Ulitin ko po. Gawin ko po itong maliwanag sa atin. Hindi po pwede na sinasabi mong, Jesus, ikaw ang aking Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Yun po ay dalawang bagay na magkaiba. Parang yung aking mga anak, minsan nagbiro ko, sabi sa akin, Daddy, okay. Daddy tawag nila sa akin. Tapos sabi ko, bumili ka nga sa tindahan. Ayaw ko nga, nakakatamad. Sabi ko sa kanila, bakit tinawag niyo pa akong Daddy? Hindi ka rin pala susunod sa akin. Di ba? Yun. Tapos minsan yung mga member natin sa DASMA, Pastor! Tapos minsan mayroon ko sinasabi sa kanila, Pastor, parang di yata totoo yan. Kasi mga student of the Bible din sila, no? Sabi ko sa kanila, tinawag ko pa akong pastor, di ka rin pala naniniwala sa akin. So, ibig sabihin, when we call Jesus as our Lord, it means you are willing to submit, you are willing to obey, you are willing to deny everything just to follow the Lord. As Lordship begins in our heart, sabi diyan, basahin po natin, we will sincerely obey God. It is not enough to just call Him Lord. Hindi po sapat na tawagin lang natin siyang Lord. Marami po nagsasabi, Lord, Lord, puro Lord. Pero hanggang nguso, wala sa puso. Hanggang nguso, wala sa puso. Everyone who claims, basahin po natin ito, no? Everyone who claims that He is Lord is expected to do what He commands. Ang sino man na nagsasabi na si Jesus ay Panginoon mo, ay inaasahan ng Panginoon na susunod sa kanyang mga utos. When we say that Jesus Christ is Lord of our lives, our lifestyle should back it up. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinabi nating si Jesus ang ating Panginoon, yung buhay natin, yung lifestyle natin, yung araw-araw na ginagawa natin, nagmamatch doon po sa ating pagtanggap sa ating Panginoon. Amen ba? Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya sabi po sa Luke chapter 6, verse 46, yan din yung sinabi ko sa aking anak. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Ba't sinasabi niyong Daddy, Daddy, pero di mo kayo sumusunod? Bakit sinasabi niyo pastor, pastor, pero hindi kayo naniniwala? Sabi ni Jesus, bakit yung sinasabing Panginoon, Panginoon, pero hindi naman kayo sumusunod sa akin? Actually, question po yan ng Panginoon sa ating lahat. Kapag tayo po ay hindi sumusunod sa Panginoon, the Lord is asking us, why do you call me Lord? Bakit mo ko tinatawag na Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod sa akin? That is very important question. Kasi po ang ibig sabihin po ng Panginoon,
Ikaw na ang aking susundin. Ikaw na ang aking paglilingkuran. Ikaw na ang may-ari sa buhay ko. Yung po ang ibig sabihin ng Lord. Pero marami pong mga Kristiyano, sinasabi po nila yung salitang Lord, Jesus, you are my Lord. Every Sunday, kapag nasa church, Jesus as my Lord, you are my Lord. Lord, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Pero, yung kanilang lifestyle from Monday to Saturday, hindi po nagmamatch, hindi po sumusuporta doon sa kanilang sinasabi. Kaya nga po darating ang judgment, mga kapatid, sa judgment seat ni Lord. Kapag tayong lahat nandun na sa trono ng Panginoon, papasok na tayo ng langit. Sino sa atin dito gusto pumasok ng langit? Yung iba, ayaw? Lahat tayo gusto pumasok ng langit. Kapag papasok na tayo ng langit, magkakaroon ng tinatawag na mga moment of truth. Nasabihin ng Panginoon sa atin, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Ulitin ko po sa Tagalog, maganda po ito. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into my kingdom, into the kingdom of heaven. But only he who does the will of my Father in heaven. Kasi akala po na maraming Kristiyano, papasok na sila ng langit kasi lagi silang nagbabanggit ng Lord. Lord Jesus, come into my heart, you are my Savior, umatin sa church. No? Ano sabi po rito sa Matthew chapter 7? Sabi po rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang pagpasok po sa langit, hindi po yung pagbabanggit na, Lord, Jesus, you are my Lord. Hindi po yun. Hindi po yung pagkukonfess lang from your mouth na si Jesus ay Panginoon mo. Ang pagpasok po sa langit ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. So hindi po ibig sabihin that you are saying that Jesus is your Lord, but you are not following or obeying the Lord, His commands, His will sa buhay po natin. It doesn't mean that you are now qualified to enter heaven. Kaya nga darating po ang tayo. Actually, dito po sabi sa verse 22, kung mababasa natin yung verse 22 sa Bible ninyo, Matthew 7:22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Mga preachers po ito. Nagpalayas kami ng mga demonyo, mga nasa deliverance ministry po ito. At gumawa sila ng mga himala. Biro mo, mga active sila sa church, sila po yung nangangaral ng Word of God, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng mga miracles. Ang sabi po sa verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito po mga taong ito, binabanggit din nila si Jesus ay Lord nila. Si Jesus ay Lord nila. Sinasabi lagi nila yun, Jesus is my Lord. Lord Jesus. And yet, they are not doing the will of God. Hindi po nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Patuloy po sila sa paggawa ng kasalanan. Patuloy sila sa paggawa ng sarili nilang style ng buhay. Hindi po nila pinapasakop ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga ginagawa every day of their lives sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, look at your life now. Tingnan po natin ang buhay natin ngayon. Ang buhay po ba natin, si Jesus na po ba talaga ang may-ari? Kung si Jesus na po ang may-ari ng buhay natin, ginagawa po ba natin kung ano ang gusto ng Panginoon? At kung si Jesus na po ang may-ari ng buhay natin, tinatalikuran na ba natin yung mga ayaw ng Panginoon?
Kasi hindi po pwede na sabihin natin si Jesus ay Panginoon mo, and yet you are living your own life. Because lordship means ownership. Si Jesus na ang may-ari sa buhay natin. Ngayon po, ito pong pangatlong point ko po. Maybe some of you will be, para pong first time nyo lang po maririnig. Yung third point ko po, yung pong lordship is a continuous walk or is a continuous relationship. Sabi po rito, making Jesus our Lord is not just a one-time experience. Ulitin ko po. Making Jesus our Lord is not just a one-time experience. We are now in a relationship with God, and we need to nurture this connection by knowing Him more through His Word and following His ways every day. The more we know Him, the more we will obey Him. Basahin po natin yung verse na yan sa Colossians chapter 2, verse 6. Sabi po doon, so then, just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live in Him. Sabi nga po natin, continue. Ano po ibig sabihin ng continue? Patuloy. Walang hinto. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas o Panginoon mo, ibig sabihin, it is not just a one-time decision. During the time ng altar call na tumanggap ka rito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ko. Kaya you claim that you are saved. Lagi ko pong sinasabi sa mga tinuturuan ko po, na ang salvation mo ngayon ay hindi dahil tinanggap mo si Jesus 10 years ago. Ulitin ko po, ang salvation ng kaluluwa mo, ang assurance na ikay makakapasok ng langit, hindi dahil tinanggap mo si Jesus 10 years ago, 5 years ago, or 20 years ago. Ang assurance ng salvation mo ngayon ay dahil tinatanggap mo si Jesus ngayon. Amen? Kasi, lordship is a continuous decision. It is not just a one-time decision nung ikaw ay na-born again. Akala kasi nung iba, kapag tinanggap nila ang Panginoon, let's say ako, na-born again ako 1985. Siyempre, meron pang mas matagal sa ating mga born again dito. Katulad nila Pastor Ray, nila Ate Marinet. 1960 pa yata. Hindi naman. 1980s. Ay mga born again na, no? Ako po, naging born again ako. Tumanggap ako sa Panginoon, 1985. Iba sa atin dito, 1990s. Iba sa atin dito, year 2000 na naging Christian. Iba-iba po yung ating year kung kailan tayo na born again. Di po ba? Ngayon, nung tayo po'y na-born again, tinanggap natin si Jesus, lagi natin sinasabi, di ba, sa mga kwentuhan, alam ko, kapatid, naligtas na ako. Na-born again ako. Meron na akong eternal life in heaven. Ano man mangyari sa akin ngayon? Mamatay man ako, bawian man ako ng buhay ng Panginoon, alam ko, ligtas ako. Bakit? Tinatanong sa atin ng mga kakilala natin, bakit ka nakasigurado? Kasi, tinanggap ko si Jesus nung 1985. Kasi tinanggap ko ang Panginoon nung 1995. We always attribute our salvation to what we did during the first day ng ating salvation. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating kaligtasan, ang kasiguruduhan nito, not because you have received Christ as Lord during the first day, but as the assurance of our salvation lies when you receive Christ from day one until today. Because Lordship is a continuous walk. It is a continuous relationship with the Lord. Kaya po sabi ng Panginoon, work out your salvation with fear and trembling. Yung ating pagtanggap sa Panginoon, hindi po kita tinanggap mo ang Panginoon ngayong araw na ito, tapos bukas, bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo na yung gusto mong gawin. Anyway, tinanggap mo naman ang Panginoon ngayong araw na ito. At sabihin mo, meron kang tunay na kaligtasan. Meron kang tinatawag na assurance of salvation. Hindi po. Hindi po. Ang assurance ng salvation natin when we receive Christ in our hearts from day to day, from day to day, from week to weeks,
from year to year. Ibig sabihin, you continue in following the Lord with all your hearts. Kaya po sabi ng Bible, di ba, balik natin yung verse kanina, yung Matthew 7 verse 21, not everyone who calls to me Lord, Lord, will enter into my kingdom, but only he who does the will of my Father in heaven. Ang ating pong kaligtasan ay hindi po sa magitan ng ating one-time experience with God. Yes, naligtas ka noon, pero that is just the beginning. That is just the beginning. You have to continue growing in the Lord. You have to continue making Jesus as the Lord of your life. You have to continue repenting from your sin. Kailangan patuloy tayong nagsisisi sa ating kasalanan. Patuloy tayong nagpapasakop sa Diyos. Lagi natin sinasabi, Panginoon, tama po ba ang aking buhay? Tama po ba ang aking pagsunod sa iyo? Lagi nating chinecheck ang ating pang-araw-araw na buhay. Amen ba? Lagi natin sinecheck ang ating lakad sa ating Panginoon. Kaya po yung verse uli natin, Colossians 2:6, di ba? Sabi roon, as you receive Christ, di ba sabi roon, as you receive Christ, past tense, you receive Christ, past tense. Sabi roon, so, walk in Him or continue to live in Him. Continue to live in Him. Our salvation is free. Our salvation is by grace. Ang ating kaligtasan po ay libre. Ito po ay ginawa ng Panginoon sa atin. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, naniwala tayo at nanampalataya tayo sa ating Panginoon. Kaya naman yung nangyari sa cross, nagkaroon po tayo ng salvation dahil nanampalataya tayo. At yung pananampalatayang yon dapat magpatuloy sa ating buhay. Magpatuloy sa ating buhay ang pananampalataya. Not because you have faith before, you are saved today. The question is, do you have faith today? Not because you have faith today, you are saved tomorrow. The question is, do you have faith tomorrow? Your faith must be a continuous relationship, is a continuous walk in the Lord. Para po, pagdating po ng Judgment Day, wala pong magugulat sa atin. Uy, tinanggap ko naman si Lord 1985, tinanggap ko naman si Lord 1995, tinanggap ko naman si Lord 2000, bakit hindi ako ligtas? Sabi ng pastor, basta tanggapin ko ang Panginoon, sumunod lang ako sa prayer doon sa harapan. Born again na ako eh. Bakit ginawa ko naman yun? Pero, ba't hindi ako papapasukin sa langit? Kasi akala natin, yun. Alam niyo po, pagka sinabing, ulitin po natin yung Romans 10, verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord. Ano po ibig sabihin nito? Hindi lang po yung Jesus is Lord. Dahil mo nagsasabi niyan eh. Jesus is Lord. Jesus, you're my Lord. When you say Jesus is your Lord, ibig sabihin, you are transferring your allegiance from yourself to God. Your loyalty from yourself to God. Your loyalty from sin, from the world, from your bisyo, from your old life, yung allegiance mo and loyalty mo, tinatransfer mo na kay Lord Jesus Christ. Yung pong ibig sabihin, you declaring with your mouth that Jesus is Lord. Kaya hindi ibig sabihin, sumunod ka lang sa pastor at sinabi mo, Jesus is Lord, meron ka ng kasiguruduhan ng kaligtasan. That salvation must come from the heart. Sabi ron, it is with your heart that you believe and you are justified, and with your mouth that you profess your faith and you are saved. So mga kapatid, ito po yung 3 points natin. Number 1, Lordship begins in our hearts. It is demanded that you will obey the Lord. Lordship demands obedience, and Lordship is a continuous walk sa ating Panginoon. Patuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos, patuloy po tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Ngayon po, bago po tayo manalangin, meron po akong ilang mga katanungan dito. Gusto ko sanang isama to sa ating PowerPoint, di ko naihabol. Pero meron pong mga katanungan dito. Ang una pong tanong, are there areas in your life that you have not yet submitted to the Lordship of Jesus Christ? Meron po bang bahagi ng buhay natin na hindi pa ho natin na isasubmit
sa kalooban ng Panginoon? Amen. Naintindihan niyo po ba yung tanong? Are there areas in your life that you have not yet submitted to the Lordship of Jesus Christ? Ano po ba yung mga area ng life natin? Pag sinabing areas of life, ano po ito? Family, yung ating finances, yung ating relationships, yung ating mga habits, yung ating mga karakter, lahat po ng bagay na yan dapat nakapailalim na po sa Lordship ni Jesus Christ. Ibig sabihin siya na po ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang buhay mo, pag-aari ng Panginoon. Ang trabaho mo, pag-aari ng Panginoon. Ang pera mo, pag-aari ng Panginoon. Ang oras mo, pag-aari ng Panginoon. Lahat ng bagay sa buhay mo ay pag-aari ng Diyos. Wala na po tayong pag-aari. 100%, Jesus must be the owner of our lives. So that's the number one question. Merong bang area sa buhay natin na hindi pa natin napapailalim sa Diyos? At ginawa pong specific yung pangalawang tanong, are your relationships under His Lordship? Yan. Are your relationships under His Lordship? Yung po bang mga relasyon natin ay nasa ilalim ng pagiging Panginoon ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, kapag ikaw po ay nasa maling relasyon, hindi pa po si Jesus ang iyong Panginoon. Listen to this. Kapag ang isang tao na wala sa tamang relasyon sa kanyang kapwa-tao, hindi pa po si Jesus ang kanyang Panginoon. At dahil hindi po si Jesus ang kanyang Panginoon, wala ka pa pong kaligtasan mula sa Panginoon. Jesus must be the Lord of your lives. Pangatlong question, are your finances under His Lordship? Are your finances under His Lordship? Yung po bang ating mga pera, nasa ilalim po ba ng, baka sinabi natin, Lord, sa iyo na po ang aking espiritu, sa iyo na po ang aking kaluluwa, wag na lang po yung aking bulsa. Pwede bang sa akin na lang ang pera? Sa iyo na lahat. Pero sa akin na lang ang pera. Oh. Mga kapatid, sabi ng Bible, pag sinabing si Jesus ang Lord natin, kahit na ang ating pera, ang ating resources, ang ating mga properties, ang lahat ng bagay sa buhay natin, si Jesus po ang may-ari. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Panghuling tanong, is your time submitted to His Lordship? Is your time submitted to His Lordship? Yung ating pong mga oras, nasa ilalim ba ng ating Panginoon? Ginagamit po ba natin ang ating oras para sa kalooban ng Diyos? Yung ating pong buhay natin, let's say nabuhay ka ng 60 years, 70 years, 80 years, mas marami ka bang ginawa sa Panginoon o mas marami kang ginawa sa mundo? Mas marami ka bang ginawa sa Diyos kaysa o baka mas marami kang ginawa sa kasalanan? Yung pong buhay po ba natin, yung oras natin, yung panahon natin na nilagi sa mundo, nakapailalim po ba yan sa kalooban at sa Lordship ni Jesus Christ? Ngayon, pwede po ba natin tanungin uli ang ating katabi, si Jesus na ba ang owner ng life mo? Siya na ba ang may-ari sa'yo? Anong sagot? Anong sagot? Tinanong mo, di ba? Dapat alamin mo yung sagot. Si Jesus na ba ang may-ari? Oo? Amen. Kapag si Jesus na may-ari, sabihin mo ulit sa kanyang katabi, so wag mong pakialaman. Si Jesus kasi ang may-ari ng buhay mo. Wag mong gawin ang gusto mong gawin dahil si Jesus ang may-ari sa'yo. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. So, shall we bow our heads and we will pray? Tayong lahat.